Okay na ba? Okay na to, no? Okay, okay. Kailangan pa ba talaga to? Good afternoon. Kamusta ka? No response? Okay. Ano pangalan mo? Bakit mo nagawa yun? May galit ka ba sa biktima? Siguro to? Hello, hello? Sino to? Di na ako magpapakilala. Pero ako ang dahilan kung ba't namatay yung kuya mo. Ha? Sino ka? Ikaw dapat ang mamatay nun eh. Pero yung kuya mo, yun nadamay. Pakilala ka, sino ka? Anong pakiramdam? Na ikaw yung dahilan ng pagkamatay ng kuya mo? Ano? Asa ka na? 10 oras na ng gabi ah. Wala pa rin? Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Sige, sige. Mukhang lalalim ang pagkakaibigan natin, Sky. See you sa susunod na interview. Pasensya na po. Kailangan na po ni Sky bumalik sa kanyang bilangguan. Sky, bago ka dadalhin sa bilangguan mo, may papakilala mo na ako sa'yo.
Sumunod ka na lang. Sky, kamusta ka? Ayos lang kaya mo sumagot. Pero nagdala ako ng taong pwede mo makausap. Halika dito, may papakilala ko sa'yo. Mabuha. Sky, si Nicole. Nicole, Sky nga pala. I never thought this was a good idea. Nicole, Nagising na ako lahat-lahat. Parang gusto ko pa rin mamatay nung nakita kita. sa tingin mo, ang paglaban mo sa akin ay nakakatuwa? Mukha namang okay ka lang iwanan hanggang bukas dito sa ospital. Bukas, may susundo sa'yo kaya huwag kang mag-alala. Masakit ang ulo ko kanina. Pasensya ka na at kailangan kong umuwi kagad. Kailangan magpagaling dahil hinahanap ka na ng mga tagahanga mo. Na-hospital na ako't lahat-lahat? Iniisip mo pa rin yung mga tagahanga ko? Wala ka nang ibang iniisip kundi yung pagdadrawing ko. Kaya tayo iniwan ni nanay eh. May paki ka bang may nagagalit sa'yo? Wala kang kwenta. Alam mo kaya ako nagpakamatay? Kasi kung buhay pa ako, baka napatay na kita. Magkaroon ka ng utang na loob dahil mas magaan ang buhay ko kung wala ka. Ikaw man lang ba magsasalita? Babati man lang? Kailangan pa ba talaga tayo kausapin? Sa pagkakalam ko kasi hindi. Well, if my uncle didn't ask me to, I wouldn't be in a place where people like you exist. Anong nakakatawa? Wala. I just remember, nung bata ako, isa ko sa mga batang napunta sa simbahan para makakain. What about it? And there was a time na nakisabay akong matanda. Matandang naghahangad lang din ng pagkain. And alam mo ang ginawa niya? Ano? Tandiri, tinaboy. Nakakatawa. Ayan. Ganyan. Ganyan yung mga tingin nila. Yung mga tingin na nanidiri. Alam kong gaano klase kayong tao. Tara na. Hindi ba swerte kayo ng pulubing yun?
naman yun na maaga yung sitwasyon nyo sa buhay. Sana alam nyo kung paano nyo patatakbuhin yung buhay nyo ngayon. Wala kang alam. Ano ang pangalan mo? Ako nga pala si Fernando Jr. Salonga. O mas kilalang Boss Week, Ilang taon ka na? 28. At bakit ka nakulong? Nakulong ako dahil sa droga. At sa pagtitiwala ko sa taong tinuring kong kapatid. Boss Week, kumusta naman transaction natin dyan? Ayos lang, malinis at good ang transaction natin. Peace. Sapat naman kung ganun. Sana magtuloy-tuloy na. Konti na lang, tayo naman muna sa lugar na to. Sana nga magtuloy-tuloy na. Sana magawa mo na lahat bago ka makulong. Ano? Natuntundan kita sa wakas, Fernando. Oras na is para magpakilala ka. Ako si Ace Del Rosario, undercover agent. Ano ibig sabihin na to, Ace? Sorry Boss Week, kaibigan kita pero Hayop ka! Traitor ka! Ikaw Tinuring kita kapatid! Boss Week, gusto man ba natin dyan? Ito, maayos naman. Kakaroon na rin ng maayos sa trabaho. Mabuti naman kung ganun Boss Week. Eh anak, wala kang balak magkaroon? Hindi na siguro. Mahirap bumuo ng pamilya sa maling pamamaraan. Ikaw ba, Ace? Kamusta ka na? Wala, eto. Tamang yosi lang. Hindi na pa rin nagbabago, no? Ganyan ka pa din. Ikaw ang unang nagturo sa akin yan. Wala eh. Kung yosi kasi to, parang tinatawag ang buhay ko eh. Ako, Ace. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. May help sa kalusugan yan. Kaya kung ako sa'yo, alak. Parehas tayo. Ikaw ay naaresto namin sa salang illegal possession of firearms and drugs. Ikaw may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatan kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba ito? Hindi pwede to! Sige, dalhin niyo na sa presinto. Ace, huwag kang malungkot. Pulis ka. Alam mo ang trabaho ang pinasok mo. Makatakas ka ngayon, pero mahuli din kita, Fernando! Sakit ang bala niya. Yeah, boss. Uy! Boss Week! Ano sa'yo? Ano sa'yo, boss? Tinamaan ako. Dito. Oh, baril.
Oh, nung po. Masok doon. Boss Vic? Ikaw pala yan, Boss Vic? Ano pangalan mo? Natoy, Ilan taong ka na? 20. Bakit ka nakulong? Shabu daw. Tulak ako eh. Nakaram ka ba dyan? Magkano ba gusto mo, boss? Lima lang, boss. Sumpa sa akin. Huwag ka tatawa! Please, boss, ano to? Kaya bumigla! Ikaw ay may karapatang manahimik o magpasawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo o anumang hukuman. Ikaw ay mayroon din karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalob sa iyo ng pamahalaan. Nawaan mo ba ito? Kamusta naman ang buhay mo sa kulungan? Masaya. Oh, boss, kala ko ba matinig ka? Punta dito ka sa loob. Sino ba? Kilala ba kita? Boss naman. Ako to si Natoy, isa sa mga galamay mo. Natoy? Wala ako natatandaan. Boss Week naman. Ako to. Kaya kitang gawing kampiyon, Boss Week, sa loob ng seldang ito. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Umalis ka dito sa harapan ko. Boss Week. Oh, pwede naman pag-usapan. Pwede ba? Huwag mo hawakan yung kamay ko. Dito na lang, Boss Week. Huwag mo akong bata, Boss Week. Sigurado ka? Siyempre naman, Boss Week. Gagawin kitang kampiyon. Gagawin mo lahat ng sasabihin ko uto sa'yo? Siyempre naman, Boss. Ano, Boss? Sige. Kaya ka na, Boss. Sige. Boss Week. Boss, ako na to, Boss. Oy, di mo ba namin doon? Ha? Anong kaso mo? Matay ka ba? Anong rape ka? Sumagot ka! Ah! Ano mo, tatawa ka pa, ha? Uy, Tito! Kumusta ka na? Ikaw pala, Nicole. Eto, ayos naman. Ba't ka pala naparito? Ah, hindi. Dumalo lang ako para kumusta, Tito. Sige, gusto. Uwi ka na agad? Actually, Tito, I have to tell you something. Ano yan? I looked up the person that we visited recently. And nakapatay pala siya ng anak ng isang kilalang tao. Now, tatanungin kita dito. Kung patatawarin natin yung sinabing taong tulad niya, pati lahat ng nagawa niya, paano naman yung mga taong namatay at nadamay dahil sa kanya? Nicole, ang taong yun ay wala nang kasama sa buhay. Mag-isa na lang siya. Forget it. Ayoko na siyang makita pa ulit. So hindi mo na ako kailangan, Nicole. Kung papabayaan mo lang siya kung kailan mo gusto, ay parang wala kang pinagkaiba sa taong pinakaayaw mo. Tito, ano ka ba? Ikaw ang dahilan kung bakit, I didn't choose better ways to kill myself. No, kapag naisip ko na mamamatay ako, hindi ko kaya eh. Parang nakakaramdam ako ng sakit sa dibdib ko kasi, ayun, yung mga taong makakami sa akin, tulad mo. May mga taong magsisisi na ginawa ko yun. Kaya, sige, bibisitahin ko siya. Kikilalanin ko siya, alamin ko yung story niya tulad ng sinabi mo sa akin. Pero in return dito, sana ipagdasal mo ko na hindi ko na ulit patayin yung sarili.
Hindi ko pwedeng gawin yun, ikaw bilang kapatid. Bakit naman? Kasi unang beses pa lang na mag-try mo mag-suicide, pinagdadasal ko. Makinig ka, Nicole. Kailangan mo matuto magpatawad para sa nangyari dati. Hindi para sa iba, hindi para sa iyo. Kumusta, Sky? Okay lang. May pamilya ka ba? O mahal sa buhay sa labas ng kulungan na to? Pero, Hoy! Anong masama yan? Dito. Dito. Ito. Di ako, kuya. Anong masama yan? Nagturo sa inyo yan. Ano yan? Sorry, kuya. Di na ulit, kuya. Hmm. Sinubukan ko lang, kuya. Alam mo, Sky? Yung vision na yan, yan ang papatay sa'yo. Tignan mo si Itay. Ano yan kay Itay? Namatay siya dahil sa bisyo. Sky, ikaw na lang nag-iisa sa buhay ko. Sorry, Paano naman, huwag mo siya sundan. Tayong dalawa na lang literal sa mundo. Tayong dalawa lang magtutulungan. Sorry, kuya. Sorry, kuya. Di ko ulit, kuya. Okay lang yun. Teka nga, saan ba damit mo? Hindi ko alam. Sorry. Tara, uwi na lang tayo. Hindi ako lang yan. Huwag mo ulitin. Hindi ko akalain na pupunta ka ngayon. Hindi naman naging maganda yung usapan natin nung hindi tayo nakita. Maraming salamat Nicole sa pagpunta. Asan pa lang tito mo ngayon? Asan siya? Sa bahay po, nagpapahinga. Ah, ganun ba? Sige. Maraming salamat ulit sa pagpunta. Oo nga pala. Di ba dati kang artist? Isa kasi ako sa mga fan mo. Gandang-ganda ako sa mga artworks mo. Salamat. Ah, matanong ko lang. Ang taas nga pala na expectation sa'yo ng mga tao. Bakit ka pala natigil sa pagdodrawing? Hindi na ako magdodrawing ulit. Hindi ko nga alam bakit nandito pa ako eh. Ano gusto mong mangyari? Magpasalamat ako dahil dumalo ka dito. Go home, princess. Hindi kita kailangan dito. Kaya ako nandito dahil gusto kong malaman bakit mo nagawa lahat ng yun. Sky, nice ka lang. Tara. Ginagawa mo dito. Pumunta ako dito kasi... Ano yun? Hindi ko maintindihan yung sarili ko eh. Gusto kong makapatay pero wala akong lakas na loob para gawin yun. You know, these past few weeks, I've been trying to kill myself. 3 beses na nga eh. And all of those were failed attempts. Ang dami ko ng scars. Ang dami ko ng pasa. Pero hanggang dun lang. Nasasaktan na ako na nasasaktan pero hindi ako mamatay-matay. You see, Sky, my father is a businessman.
And ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanya kasi na-aksidente siya dahil sa isang event na pinuntahan niya para sa akin. I'm an artist. Nagdo-drawing ako para sa kanya. Pero, I don't feel happy about it anymore. Kasi meron akong art mentor. Pero yung mentor ko, minamaltrato din ako eh. And you know what my dad did? What? Magsinungaling daw ako. Pa, sinasaktan ako. Minamaltrato ako na instructor ko pa. Tigilan mo nga ako. Ang dami mong dahilan, ang dami mong rason. Ang maganda mong gawin, mag-ensayo ka. Totoo yung sinasabi ko! Walang maniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Yun na ba importante sa'yo? Pag-iensayo ko? Ayun lang yung mahalaga. Ang mahalaga sa'yo, mag-ensayo ka. Ang mahalaga sa'yo yung pagiging sikat ko! Hindi mo ako iniisip! Pa! Manahimik lang daw ako na parang walang nangyari. Gusto ko mapatawad niya ako kaya ginalingan ko yung pagdodrawing ko. But still, hindi niya ako mapansin. Hindi niya ako mapatawad. Hindi niya nga ako ma-appreciate eh. Hindi niya nakikita lahat ng efforts ko. I'm so sorry if I'm being emotional like this. Sadyang hindi ko lang alam kung saan ako tatak. Hindi Nicole. Ako ang dapat mag-sorry. Hindi ko alam ang nangyari. You know, tumigil na ako sa pagdodrawing. I see no point in it. Galit na galit pa rin ako sa tatay ko. You see, di ba? I've been trying to kill myself. Pero yung tito ko, importante ako sa kanya eh. Gusto niya mabuhay pa ako. Kaya ito, binigyan niya ako ng choice to meet people like Sky. Magkaroon ng ibang insight sa buhay. Makakilala ng mga taong katulad niya. And I'm not really sure what to do about it. Hindi kita kinamumuhian, pero hindi na kita gusto. I guess that's just something about you na, I don't know, kailangan ko matutunan. Makikipag-usap ka man sa akin. Gusto ko yung totoo ha. Yung diretsuhan. Kasi I hate people na papagandahin lang yung sinasabi nila para lang gumaan yung loob ko. It's so stupid. Alam mo, ang weirdo mo, no? May mili ka na lang kakausapin. Kasi pantulad kong death row. Weirdo. Baliw. Yan yung sinasabi ng mga tao behind my back. Sanay na ako. Boss, tapos na visiting hours. Sorry. Sorry po. Sorry sa sudden na pagbisita. Next Thursday, kung buhay pa ako, pumunta ka ng Alice Keys. It's been a while, Sky. Masaya ako na nakikita ka masaya ngayon. Thank you. Ako rin masaya ako. Nakikitang maayos ka. Pero napapansin ko, lagi ka nadalaw sa akin na. Siguro mabait kang tao. Pero, hindi basta-basta nakawala ang galit eh. People like you stand firm no matter what happens. But I think sobra na. Would you mind letting me go, sir? Okay, sige. Tingin ko nga oras na para tumigil sa pagbisita sa'yo. If it causes you distress. Sige na, mauna na ako. Naubusan na kayong dalawa ng oras. No, sir. I didn't mean to ask you to leave me alone.
Sa totoo nga, thankful ako sa'yo. Ang dami-daming preso dito na nangangailangan ng taong tulad mo. Parang talagang si Nicole. Matuto na rin si Nicole ngumiti, parang ikaw. Siguro nga, iba na si Nicole ngayon. At ikaw ang dahilan nun. Oh, andito ka pala, Tito. Hmm. You guys seem close. Ano pinag-uusapan niyo? Hala, sinasabi ko lang that you and Sky are a lot alike. Ah, sige na, na ako. Ganun ba? Ano na ako? Okay, Tito. See you later. You guys seem close, ha? Sabi kasi yung tito mo, natuto na daw ngumiti. What? Yung totoo, ano talagang pinag-usapan niyo? Ayun nga. Nangiti ka na daw lately. Ganun ba? Baliw talaga yung tito. Kaya mo nga siya. Tsaka, sumusulat ka para sa akin, di ba? Sorry hindi ko nababalik yung mga sulat mo. Hindi kasi magaling dun eh. Okay lang. Tsaka, based sa pag-uusap natin, you really seem to be attached to things na nakikita mo sa labas. And, since artist naman ako, I can draw them for you. Pero, don't expect much kasi hindi naman ako ganun katagal nagdo-drawing eh. Nahinto nga ako, di ba? Ano yan? Sketchbook mo ba yan? No. Hindi ko hahayaan na ipakita to sa'yo. Bakit naman? Kung mamatay din man ako bukas, pagsisiyan ko na hindi ko nakita yan. Kinakonsensya mo ba ako? Sige na nga. Eto pero wag mong pagtatawanan. Yes, I swear. Ang ganda. What? Really? Yes. Ang ganda gagi. Most of all the parts. The curves on the apple are drawn pretty well. Apple? Apple yun, di ba? Ano ka ba, Sky? That's a fountain. Nandun kasi yung mga kids dyan, kaya ganyan na tsura niya. That's not an apple. Ano eh? Sorry, Nicole. Sorry. Nung dinrawing ko kasi yan, the kids were inside the fountain. Tsaka, alam mo yon, I've heard about people losing their nerve, nawawalan ng pasensya sa mga bata, pero first time ko na-experience yun. Oh my gosh. Oh, please continue. Continue. Sorry. Ang daldal ko masyado. No, go. Okay lang. So, marinig lahat ng kwento mo. Why did you kill someone? I'm sorry for asking all of a sudden. Pero, gusto ko lang talaga malaman kahit gaano ka kagalit sa isang tao, sa uli, papangunahan ka pa rin ng takot eh. That's how I felt. And, at least yun yung para sa akin. That's how I felt when I tried to kill my dad. And yet, to harbor such great hatred for someone you don't know and to lash out at him. Paano mo nagawa yun? Ano yan? Look. Huh? What? Ano yan? Ito ba? Yes. Sorry. Medyo natutulala ako. Ginawin ko yan para sa mga bata. Strange, isn't it? You look like a bride, Nicole. I was given the theme. Okay. And then, balang araw susuotin mo yan, no? I won't. Who would marry a girl like me? I'd like to see it. I mean, I'd like to. Maraming salamat ulit, Nicole, sa pagbisita. Sir, can you check on Sky again? Masyado na naman ako madaming nasabi Eh? Natanong ko kasi siya ulit kung bakit siya pumatay.
Bakit niya nagawa yun? The more na nagkakausap kami, the more I question him. Na talaga bang pumatay siya without any reason? Deeper and not just bad. Ikaw at si Sky, pwede maging masama, pwede maging mabait minsan. Hindi ko alam yung tinatakbo ng puso ng isang tao. I just don't know. Sky, takot ka ba mamatay? Ako? Takot mamatay. Nung namatay ang kuya ko, ginusto ko na mamatay. Pero, nang dumating siya sa buhay ko, ginusto ko. Ginusto ko pa mabuhay. Alam mo ba, gusto ko pa siya makita. Gusto ko pa siya makausap. Gusto ko pa mabuhay. Kasi bawat araw na nakakausap at nakikita ko siya, unti-unting nagkakakulay ang mundo ko. Unting-unting bumabalik ang mga ngiti. Mga ngiti. Mga ngiti sa aking labi. At I think, mahal ko na siya. Kaso, tapos na. Tapos na ang lahat. Sir! Sir, pinipigilan ko siya pumasok pero nagpupumilit. Sir, please let me see him! Sorry, hindi pwede. Sir, I'll take responsibility, so please! Hindi nga sabing pwede. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya mamamatay na siya bukas ng umaga. Hindi niyo man lang ba ipapaalam sa kanya na huling gabi niya na ngayon sa mundo? Death row convicts are prepared to die every morning. Araw-araw silang natatakot sa lakad ng mga gwardiya sa selda. At bawat gabi, natutulog sila without knowing na hindi na sila mamubuhay kinabukasan. Pero iba si Sky. Tuwing darating ang umaga, gumiginaw ang pakaramdam niya na darating na ang araw ng kanyang kamatayan. Ngunit sa tuwing nalalaman niyang hindi niya pa oras, susubukan niya magpamatay sa gabi. Kailan lang sinabi niya sa akin na natakot siya. Dahil sinabi niya sa akin, sa tuwing nakikita ka niya, mas ginugusto niya pang mabuhay ng matagal. Natatakot siya. Pero masaya ako para sa kanya. Dahil dumating tong araw na to, pinagsisihan niya lahat ng ginawa niya. At kung sino man ang dapat makita ng ngiti sa mukha niya, yun ay ang taong nagpabago sa kanya. At ikaw yun, Nicole. Sky, saglit lang. May gusto ibigay sa isin ko. Ano yan? It's the drawing that you asked for. Patawarin mo ako sa biglang pagsulat. Though ikaw pala ang susulatan ko sa buong buhay ko. Sana hindi mo ito tawanan. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na wala akong pakialam sa kung anong mangyayari sa mga mayamang tao. Kaya ginagawa ko kung anong gusto ko. Iniisip na kahit mamatay ako ngayon ay wala pa rin ang pagsisihan. Pero mali ako. Kahit naggaano mo sila makita na masaya, mayroon pa rin
sakit na dinadala. Paano ako mabuhay na hindi sumusuko sa sakit? Yan ang tanong na lagi ko tinatanong sa sarili ko. Pero nakilala kita, Nicole. At na-realize ko na kahit na iba ang sitwasyon mo, tao ka pa rin. Tao na nasasaktan at nahihirapan. Nung nakaraan ay sinabi mo sa akin na kausapin kita ng diretso. Nagulat ako kasi ngayon lang, as in ngayon lang may taong tumingin na walang halong panghusga. Na-realize ko na andito pa rin ako. That I am still alive. In that moment, masaya ako. Hindi man siguro maintindihan ng lahat, pero masaya ako. Sobrang saya ko, Nicole. Nicole, I'm sure you haven't realized kung gaano ako kasabik na makita ka tuwing Miyerkules. If only the entire week was Thursday. I wish it is. Nicole, I was told to write a last will, but even if I had possessions that were worth passing on, I have no family to give them to. So I wrote a letter to you, like I always do. I never could have imagined how shocked I'd been when I first saw you in the prison. Thanks to the Thursday that I spent with you. Naramdaman ko sa pinakaunang beses kung paano maging masaya. It was something I couldn't obtain living by myself. It felt like I understood why people live their lives meaningfully with others. I won't put on a brave foot and tell you to forget about me and live your life without letting your past hold you back. Gusto ko, Nicole, na maalala mo ako. Kahit ikaw lang ang makaalala sa akin. You told me once na kahit na anong galit mo sa tao, tipong galit na umaabot sa puntong gusto mo siya patayin. Pero pinapangunahan ka ng takot. I don't think that you stopped because you were afraid, but rather because you were brave. If I had also done so, siguro kung naging matapang ako, sabi ko siguro ang mga salitang hindi ko masabi sa'yo. Mga salitang hindi ko masabi sa tuwing kausap mo ako. Live, Nicole. Even if it is only for a day, and please find a way to be happier than anyone else. Bakit mo pinapunta rito? Naiibang ka na ba? Tay, alam mo, napag-isip-isip ako. Marami na rin tayong pinagdaanan. Marami na tayong suliran ng hinarap. Marami na tayong pag-aaway, galit, sama ng loob, sigawan, iyakan. Tapos, Tay, di ba sa tingin mo panahon na pare, tigil natin lahat ng ngayon? Kasi naisip ko, Tay, gusto na kitang patawarin. Oh? Pero galit pa rin ako sa'yo, Tay. Pero, syempre, hindi naman pwedeng mamuhay na lang ako sa galit at sama ng loob. Tay, I want to live. Gusto kong mabuhay na wala kang kinikimkim na sama ng loob sa'yo o sa kahit na sinong tao. alam mo ako, humihingi rin ako ng patawaran sa'yo. Kasi, parang hindi ko napatunayan ang pagiging ama habang lumalaki ka. Maraming pagkukulang sa'yo. Simula yung time na pinagkakitaan na kita, nawala na sa akin yung kung sino ka talaga. Para bang gusto ko na lang kumita. Ganun na lang. Nawalan ka na ng silbi para sa akin. Kaya
patawad. Maraming salamat. Salamat at naiintindihan mo lahat ng yan. Salamat at pinatawad mo ako. Salamat at tinanggap mo yung kapatawaran ko sa'yo. Salamat at pakita mo lahat ng pagkakamali mo. At ako pa, susubukan kong tanggapin lahat ng naging pagkakamali ko din sa'yo. Dahil alam kong parehas din tayo nagkamali. Kahit ako, gusto kong bumawi sa'yo. Gagawa tayo ng panimula, panibago. Para sa mangyayari na kinabukasan para sa atin. It's thanks to him that I also understand how to obtain that thing called happiness. But he should have said it. Don't dwell on any time, because there are pain during the painful times. And during the times we're in love, there is love. So I live. From now on, I'll live.